Ang ilaw ng operasyon ay kumikislap sa mga mata ni Nurse Elara, Arati Valderrama, ang amoy ng antiseptiko at sariwang dugo ay kumakapit sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisikap niyang kontrolin ang pulso ng pasyente sa ilalim ng kanyang mga daliri. Hindi ito ordinaryong araw. Ang pasyente ay hindi rin ordinaryong tao. Nurse Valderrama. Bilisan mo, sigaw ng head nurse. Ang boses nito'y halos nawala sa gitna ng kaguluhan. Ramdam ni Ara ang bugso ng adrenaline. Isang bagong pasyente ang dinala, isang mataas na opisyal ng hukbong dagat, na biktima ng isang brutal na ambush. Critical ang kondisyon nito. Duguan. Walang malay. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan pa rin ang presensya niya. May tikas ang kanyang tindig kahit nakahiga lang. Napakagatlabi si Ara. Sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Bilang isang senior nurse sa emergency room ng F.E. Jude Hospital, nakita na niya ang lahat, mga sugat, luha, at kamatayan. Ngunit may kakaiba sa lalaking ito. May aura siya ng panganib at karangalan na nakapagpapabilis ng tibok ng puso niya, hindi dahil sa takot kundi sa isang kakaibang pagkamangha. Matapos ang halos 5 oras na operasyon, inilipat ang pasyente, si Captain Leandro Santiago, sa Si Ara ang itinalagang nurse na magbabantay sa kanya. Habang tinitingnan niya ang tahimik na mukha ni Leo, ang kanyang isip ay napuno ng mga tanong. Sino ka, Captain Santiago? At bakit pakiramdam ko may malaking papel ka sa buhay ko? Lumipas ang mga araw at dahan-dahang nagkamalay si Leo. Subalit, kasabay ng kanyang paggaling ay ang paglitaw ng kanyang masungit at demanding na personalidad. Nurse, ang init ng kumot ko. Palitan mo. Nurse, ayokong kumain ng gulay. Bring me something else. Nurse, bakit ang ingay sa labas? Hindi ba kayo marunong magtrabaho ng tahimik? Napapakuyom ang kamao ni Ara sa ilalim ng desk. Gusto niyang sumagot pabalik, gusto niyang sabihin na hindi siya personal na katulong. Pero bilang propesyonal, kinakailangan niyang maging mahinahon. Ngunit minsan, sumusobra na talaga ang pasensya niya. Isang hapon, habang binibigyan niya si Leo ng gamot, sinadyang ibuhos ni Leo ang tubig sa kama. Ay, sorry, nurse. Ang clumsy ko talaga. May ngisi sa labi nito. Napasimangot si Ara. Hindi ito aksidente. Kitang-kita niya ang pag-irap ng mata ni Leo bago niya gawin iyon. Captain, kung may problema po kayo sa gamot, sabihin niyo lang po. Hindi po kailangan ang ganyang mga pambata. Boses niya ikalmado, ngunit may diin. Napatingin si Leo kay Ara, ang ngisi ay napalitan ng bahagyang pagkabigla. Bihira lang ang nurse na hindi nagpapakita ng takot o inis sa harap niya. Ikaw matapang ka, Nurse Valderrama, komento niya, hindi alam kung papuri ba iyon o babala. Trabaho ko po ang maging matapang, Captain. Lalo na sa mga pasyenteng mahirap disiplinahin, ganti ni Ara, habang abala sa paglinis ng kumot. Hindi niya pinansin ang pagtitig ni Leo. Mula noon, nagkaroon ng kakaibang dinamiko ang kanilang relasyon. Hindi na masyadong masungit si Leo, ngunit patuloy niyang kinukulit si Ara sa maliliit na paraan. Si Ara naman, kahit naiinis, ay napapansin ang mga sandali kung saan sumusulpot ang tunay na personalidad ni Leo sa likod ng kanyang pader. Isang araw, nakita niya itong nakangiti habang nanonood ng isang kartoon sa Z. Ang ngiting iyon ay tila sa isang bata. May mga pagkakataon ding nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, na parang may malalim itong iniisip. Isang gabi, habang binabantayan ni Ara ang vital signs ni Leo, napansin niyang gising ito. Bakit gising ka pa, Captain? Tanong niya. Hindi ako makatulog, sagot ni Leo, ang boses ay malumanay. Gusto ko lang magtanong. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka naging nurse? Nagulat si Ara sa tanong. Gusto ko pong tumulong sa kapwa, Captain. Hindi ko po nakikita ang sarili ko sa ibang propesyon. Ngumiti si Leo, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Mabuti kang tao, Nurse Ara. Naginit ang pisngi ni Ara sa papuri. Ito ang unang beses na tinawag siya ni Leo sa kanyang palayaw, at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng inis. Sa halip, may kakaibang init na bumalot sa puso niya. Kilig. Nagsimulang gumaling ng mabilis si Leo. Malapit na siyang ilipat sa ordinaryong kwarto. Isang umaga, habang iniaayos ni Ara ang kanyang mga gamit sa
nakarinig siya ng boses mula sa likuran. Nurse Ara. Lumingon si Ara. Nakatayo si Leo, nakahawak sa railings ng kanyang kama, nakangiti. Hindi ito ang masungit na kaptain na nakilala niya. Ito ay isang Leandro Santiago na may bahid ng pag-asa sa mga mata. Captain. Sa wakas, makakalabas na ako dito sa impyernong ito, biro niya, ngunit mailungkot sa kanyang boses. Salamat, nurse. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ako nakabawi. Trabaho ko lang po iyon, Captain, sagot ni Ara. Ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin na higit pa doon ang naramdaman niya. Nakatitig lang si Leo sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kasagutan sa isang tanong na hindi niya magawang itanong. Sa mga sandaling iyon, hindi na lang siya isang pasyente at nurse. May isang bagay na nabuo sa pagitan nila, isang koneksyon na hindi maipaliwanag. Nang ilipat si Leo sa isang regular na silid, naramdaman ni Ara ang bahagyang lungkot. Ngunit habang papalabas siya ng AC, lumingon si Leo at nagbigay ng isang ngiti na halos hindi niya napansin noong una. Hindi ko akalain na ang pinakamainis kong yaya, sabi ni Leo, ang boses ay malumanay ngunit naririnig ni Ara ng malinaw, siya pala ang magpapagaling sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Anong ibig sabihin yon, Captain Santiago? Hindi na lang ba ito tungkol sa paggaling mo sa sakit? Hindi mapakali si Elara o Ara sa mga sumunod na araw. Ang huling sinabi ni Captain Leandro, Leo, Santiago ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Hindi ko akalain na ang pinakamainis kong yaya, siya pala ang magpapagaling sa akin. Ito ba ay isang simpleng pasasalamat o mayroon itong mas malalim na kahulugan? Ayaw niyang mag-assume, ayaw niyang magbigay ng kahulugan sa mga salitang maaaring walang intensyon. Ngunit ang puso niya ay may sariling isip. Naging mas madalas ang pagbisita ni Leo sa kanyang ward, kahit pa halos wala na itong nararamdaman. Madalas itong mag-request na si Ara lang ang mag-aalaga sa kanya. Kung minsan, magpapanggap itong may sakit para lang tawagin siya. May mga gabi na magkukwento ito tungkol sa buhay niya bilang sundalo, sa mga sakripisyo, sa mga lugar na napuntahan niya. Si Ara naman, nakikinig lang, paminsan-minsan ay nagtatanong. Nakikita niya ang pagiging tao sa likod ng uniform at ang pagiging matigas na kaptain. Mahirap ba ang buhay ng sundalo, Captain? Tanong ni Ara isang hapon, habang inaayusan ang unan ni Leo. Ngumiti si Leo, malungkot ang mga mata. Mas mahirap ang mawalan ng kapamilya habang ipinagtatanggol ang bansa, Nurse Ara. Pero mas mahirap ang mawala sa iyo ang sarili mo sa gitna ng digmaan. Tumahimik si Ara, napaisip. Parang may pinagdadaanan si Leo na hindi niya lang sinasabi. Pakiramdam niya, mas marami pang nakatago sa likod ng malalim na tingin ng kaptain. Isang araw, matapos siyang ma-discharge, nagulat si Ara nang makatanggap siya ng isang text message mula sa hindi kilalang numero. Can't take you out for dinner tonight, Nurse Ara. Leo D. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Leo ang numero niya. Ang puso niya ay kumalabog ng mabilis. Hindi siya sanay sa ganito. Hindi siya handa. Pero bakit naman hindi? Ang unang date nila ay sa Intramuros. Pinili ni Leo ang isang lumang Spanish-inspired na restaurant na may tahimik na hardin. Sa ilalim ng nagkikislapang mga ilaw, malayo sa formalidad ng ospital, nakita ni Ara ang ibang Leo. Isang Leo na palatawa, mapagbiro at mas relax. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap, sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa kanila. Alam mo, Ara, sabi ni Leo, habang hawak ang kamay niya sa mesa, hindi ko inakala na may isang nurse na makakapagpatawa sa akin sa gitna ng matinding sakit. At hindi ko rin inakala na may isang kaptain na kasing kulit mo, ganti ni Ara, nakangiti. Ang gabi ay napuno ng tawanan at pagbabahagi. Sa pagtatapos ng gabi, sa gitna ng madilim na kalsada ng Intramuros, sa ilalim ng ilaw ng poste, hinalikan ni Leo si Ara. Hindi ito bastang halik. Ito ay halik na puno ng pagnanasa, ng pag-asa, ng pangako. Naramdaman ni Ara ang init ng labi ni Leo, ang tibok ng puso niya na kasing bilis ng sa kanya. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan niya. Ito na siguro ang simula ng isang bagay na matagal na niyang hinintay. Nagpatuloy ang kanilang relasyon. Palihim silang nagkikita dahil ayaw ni Leo na maging issue sa publiko ang kanilang relasyon. Ginagalang naman ni Ara ang desisyon na iyon.
Umaasa siya na may sapat na dahilan si Leo. Madalas silang mag-date sa mga secluded na lugar, o kaya ay sa bahay ni Leo kapag walang tao. Doon, sa mga tahimik na sandali, mas nakikilala niya si Leo. Nakikita niya ang lalaking marunong magmahal, ang lalaking may mga pangarap, at ang lalaking may mga takot din. Isang hapon, habang nasa bahay ni Leo, nagulat si Ara nang mag-ring ang cellphone ni Leo. Nakita niyang sumimangot ang mukha nito nang makita ang caller ID. Lumabas si Leo para sagutin ang tawag. Naririnig ni Ara ang boses ni Leo na tila nagpapaliwanag, ngunit hindi niya marinig kung sino ang kausap nito. May isang boses ng babae na dinig niya, malamig at may otoridad. Nang bumalik si Leo, halata ang pagbabago sa kanyang aura. Naging seryoso at malayo. May problema ba, Leo? Tanong ni Ara, nag-aalala. Wala. Trabaho lang, maikling sagot ni Leo at pilit nang umiti. Hindi mapakali si Ara sa sagot na iyon. May tinatago si Leo. Ramdam niya. Pero ayaw niya itong pilitin. Hindi pa ito ang tamang panahon. O baka naman, ayaw lang niya talagang isipin na may masamang mangyayari. Ilang linggo bago umalis si Leo sa ospital, nagdala siya ng isang maliit na box. Para sa iyo, Ara, sabi niya, at inabot ang box. Binuksan ni Ara ang box. Isang manipis na silver chain ang laman na may maliit na pendant na hugis puso. Napakaganda. Ang ganda naman, Leo. Salamat, sabi ni Ara, ang mga mata ay kumikinang. Ako sana ang magsusukbit niyan sa iyo, sabi ni Leo, ngunit imbes na gawin niya, inilagay lang niya sa palad ni Ara ang kwintas. May tamang panahon para dito, Ara. Kapag malaya na ang lahat. Kinabukasan, habang inaayos ni Ara ang mga gamit ni Leo sa drawer, may nakita siyang bagay na nakatago sa ilalim ng mga damit. Isang gold ring na may kakaibang design. Hindi ito pangkaraniwan. Hindi ito bahagi ng kanyang uniforme. At hindi niya pa ito nakita kailanman. Agad niyang binalik sa drawer ang singsing, ang puso niya ay kumalabog ng malakas. Bakit itinatago ni Leo ang singsing na ito? Sino ang may-ari nito? O para kanino ito? Ang tanong na ito ay binalot sa isip ni Ara habang tinititigan niya ang sarili niyang kwintas na hugis puso na hawak-hawak niya ngayon sa kanyang palad. Hindi makatulog si Elara, Arati Valderrama ng gabing iyon. Ang gold ring na nakita niya sa drawer ni Leandro, Leo, Santiago ay patuloy na gumugulo sa isip niya. May kaba sa kanyang dibdib na unti-unting lumalaki. Sino ang may-ari ng singsing na iyon? Bakit itinatago ni Leo? Ipinagtabuyan niya ang mga masasamang isipin, sinisikap paniwalaan na may simple lang itong paliwanag. Naging abala si Ara sa mga sumunod na araw. Puno ng trabaho sa ospital, at sinusubukan niyang ipagsawalang bahala ang kakaibang pakiramdam na bumabagabag sa kanya. Si Leo naman, tuloy pa rin sa pagpapadala ng mga text at paminsan-minsan ay dumadalaw sa ospital para lang makita siya. Ang mga sandaling iyon ang nagpapagaan sa kanyang kalooban, nagpapalimot sa kanyang mga pag-aalinlangan. Ang mga ngiti ni Leo, ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga salita ng pagmamahal, sapat na iyon para muling mapunan ang kanyang puso. Isang Sabado ng hapon, habang naglalakad si Ara sa isang malaking mall, naisipan niyang dumaan sa isang bookstore. Habang naghahanap ng bagong libro, napansin niya ang isang display ng mga magazine. Doon, sa cover ng isang sikat na society magazine, ay nakita niya ang mukha ni Leo. Ngunit hindi lang iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa tabi ni Leo ay isang eleganting babae, nakangiti, at ang braso nito ay nakakapit sa braso ni Leo. Pinulot ni Ara ang magazine, nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang headline, ang pag-iisang dibdib ng kapitan at ng magandang abogada. Leandro Santiago at Cassandra Reyes, nag-aanunsyo ng engagement. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Ara. Naramdaman niya ang matinding pagkahilo, ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang mga salita ay tila gumagapang sa kanyang lalamunan, sinasakal siya. Engagement. Paano? Kailan? Ang gold ring ang lahat ng mga katanungan niya ay maisagot na ngayon. Isang masakit na sagot. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang luha. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Lahat ng masasayang alaala nila ni Leo, ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga pangako, lahat ay tila nagiging abo. Panloloko. Isang malaking panloloko. Ara. Ikaw ba yan?
Narinig ni Ara ang pamilyar na boses. Si Leo. Nakatayo siya sa harap niya, may ngiti sa labi, ngunit ang ngiting iyon ay tila nawala nang makita niya ang magazine sa kamay ni Ara at ang pag-iyak niya. Anong nangyayari? Tanong ni Leo, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Inangat ni Ara ang magazine, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Ito ang nangyayari, Leo. Engagement. Paano mo nagawa sa akin ito? Ang boses niya ay nanginginig, halos hindi na makahinga. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Nakita niya ang takot at pagkagulat sa kanyang mukha. Ara, sandali. Magpapaliwanag ako. Paliwanag? Umiling si Ara, ang luha ay patuloy sa pagtulo. Anong ipapaliwanag mo? Na niloloko mo lang ako? Na pinaglaruan mo lang ang damdamin ko habang may fiancé ka na? Sino siya, Leo? Sino si Cassandra Reyes? Lumapit si Leo, sinikap hawakan ang braso ni Ara, ngunit lumayo siya. Ara, please, pakinggan mo ako. Hindi ganun yon. May rason ako. Rason? Anong rason? Na kailangan mong magpanggap na mahal mo ako habang nakatakda ka ng ikasal sa iba. Nagpakasal ka na ba sa kanya, Leo? O engagement pa lang ba? Anong tawag doon, Leo? Kabit. Ang huling salita ay lumabas mula sa kanya nang may matinding sakit at galit. Napailing si Leo. Hindi, Ara. Hindi ako nangabit. Ito ay pinilit lang. Isang business arrangement. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Ngunit huli na. Ang mga salita ni Leo ay hindi na nakarating sa puso ni Ara. Ang sakit ng pagtataksil ay bumulag sa kanya. Ang mga pangako ni Leo ay tila mga peking salamin na nabasag sa kanyang harapan. Hinubad ni Ara ang kwintas na ibinigay ni Leo, ang maliit na pendant na hugis puso. Sa halip na ibigay ito sa kanya ng marahan, ibinato niya ito sa kanyang dibdib. Keep your promises, Leo. At itago mo ang mga lihim mo. Ayoko nang makita ka. Ayoko nang marinig ang pangalan mo. Tumakbo si Ara papalayo, ang kanyang puso ay nagdudugo. Narinig niya ang pagtawag ni Leo sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Gusto lang niyang lumayo. Lumayo sa sakit, sa panloloko, sa lahat ng sumira sa kanyang tiwala. Kinabukasan, nagsumite si Ara ng kanyang resignation letter sa ospital. Sa loob ng ilang araw, inayos niya ang kanyang mga papeles at nag-book ng flight. Hindi niya sinabi kahit kanino, maging sa kanyang matalik na kaibigan na si Chelly. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang magsimula muli. Sa airport, habang naghihintay ng kanyang flight, nakaupo si Ara sa isang sulok, ang kanyang mukha ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga luha ay patuloy sa pagtulo, tahimik at walang humpay. Wala na siyang pakialam kung sino ang makakita. Ang tanging gusto lang niya ay makalayo. Makalayo sa lahat ng alaala ni Leo, sa lahat ng sakit na idinulot niya. Hindi niya namalayan ang pagbigat ng kanyang talukap. Nang unti-unting lumipad ang eroplano, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang mundo ay umikot. Ang huling nakita niya ay ang pagdilim ng lahat. Nang imulat ni Ara ang kanyang mga mata, ang puting kisam ng isang hindi pamilyar na kwarto ang bumungad sa kanya. Ang amoy ng ospital ay muling bumalik, ngunit hindi ito ang Effie Jude. Isang babaeng nakasuot ng nurse uniform ang lumapit sa kanya. Ennet Valderrama? Okay ka lang ba? Tanong ng nurse na may aksentong banyaga. Sinikap umupo ni Ara. Nasaan ako? Nasa Defuans Hospital ka po, dito sa Singapore. Bigla ka lang po kasing nawalan ng malay sa eroplano, paliwanag ng nurse. Mayroon po kaming importanteng balita para sa inyo. Kinabahan si Ara. Anong balita? Masama ba ang nangyari? Lumapit ang nurse, may ngiti sa labi. Congratulations, Dineth Valderrama. You're pregnant. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Buntis? Paano? Naguguluhan siya. Impossible. Hindi lang po isa, dagdag ng nurse. May 3 po kayong dinadala. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. 3. Triplets. Naramdaman niya ang bigat ng balita. Hindi lang siya nag-iisa. Hindi lang siya ang nasasaktan. May 3 maliliit na buhay sa loob niya na walang kasalanan.
Mga buhay na nagmula sa lalaking sinira ang kanyang puso. Ang lalaking hindi na niya gustong makita pa. Ang balita ay parang suntok sa sikmura ni Elara, Arati Valderrama. Buntis. At hindi lang isa kundi 3. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano ito nangyari? Kailan? Ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya kay Leandro, Leo, Santiago ay tila napalitan ng matinding takot at pag-aalala. Mga bata. 3 maliliit na buhay na magiging responsibilidad niya. Walang ama. Walang pamilya. Okay lang po ba kayo, Gineth Valderrama? Tanong ng nurse sa SU Ants Hospital sa Singapore. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pilit na umiti si Ara. Okay lang po ako. Nagulat lang. Ngunit hindi siya okay. Ang kanyang mundo ay binaligtad. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi niya magawang kamuhian ang mga batang ito. Sila ang tanging alaala ng pagmamahal na akala niya ay totoo. Ngunit paano niya sila bubuhayin? Paano niya itatago ang katotohanan mula sa kanila? Matapos ang ilang linggo sa Singapore, nagdesisyon si Ara na bumalik sa Pilipinas, ngunit hindi sa Manila. Ayaw na niyang bumalik sa lugar kung saan lahat ng sakit ay nagsimula. Pinili niya ang Cebu City, isang lugar na malayo sa mata ng publiko, isang lugar kung saan maaari siyang magsimula muli ng tahimik. Naging mahirap ang mga unang buwan. Naghanap si Ara ng bagong trabaho bilang nurse sa isang pribadong klinika sa Cebu. Ang pera ay sapat lang para sa kanyang pangangailangan at sa mga prenatal check-up niya. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at pag-iisa. Wala siyang pamilya doon, at tanging ang matalik niyang kaibigan na si Rochelle, Chelly, Ramirez lang ang pinagsasabihan niya ng kanyang pinagdadaanan, ngunit hindi niya ipinagtapat ang tungkol kay Leo o kung sino ang ama ng kanyang mga dinadala. Sinabi lang niya na nagkaroon siya ng Hebraico. Ara, sigurado ka bang kaya mong mag-isa? Tanong ni Chelly sa telepono, halata ang pag-aalala sa boses. Kailangan kong kayanin, Chelly. Para sa mga anak ko, sagot ni Ara, habang hinahaplos ang kanyang umbok na tiyan. Pagkapanganak niya, lalong naging magulo ang kanyang buhay. 3 maliliit na sanggol, 2 lalaki at 1 babae. Pinangalanan niya silang Adam, Ethan at Belle. Hindi niya maintindihan kung paano niya pagsasabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanila. Ang mga gabing walang tulog, ang pagpapalit ng diapers, ang pagpapakain, at ang pagpapakalma sa kanilang pag-iyak, lahat ng iyon ay nagpaparamdam sa kanya ng pagod na halos hindi na niya kayanin. May mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang umiyak at humingi ng tulong. Ngunit kapag nakikita niya ang mga inosenteng mukha ng kanyang mga anak, ang kanilang maliliit na kamay na kumakapit sa kanyang daliri, nakakakuha siya ng lakas. Ang pagmamahal niya sa kanila ay nagiging tanging gasolina niya. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili, isang gabi habang inuugoy si Belle at kinakantahan ng lullaby, habang natutulog naman sa tabi niya sina Adam at Ethan. Sa kanilang 3, napansin ni Ara na si Adam ang may pinakamaraming hawig kay Leo. Ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang ilong, maging ang isang maliit na peklat sa kanyang balikat na hindi napapansin ng iba, ngunit kitang-kita sa kanya na nakita niya rin kay Leo. Tuwing nakikita niya ang mga hawig na iyon, may kirot sa puso niya. Pinipilit niyang huwag isipin si Leo. Ngunit paano niya kakalimutan ang ama ng kanyang mga anak? Pinili ni Ara na itago ang katotohanan tungkol sa ama ng kanyang mga anak. Walang sinuman kahit si Chelly ang nakakaalam. Ayaw niyang maapektuhan ang buhay ng kanyang mga anak sa nakaraan niya. Gusto niya silang lumaki ng payapa, malayo sa anumang gulo o iskandalo. Sino ang daddy namin, Mama? Tanong ni Adam isang araw, habang siya'y 3 taong gulang na, ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad. Napahinto si Ara. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang daddy mo ay nasa malayo, anak. Nagtatrabaho. Mahal na mahal niya kayo, pagsisinungaling niya, kahit na nasasaktan siya sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto ko siyang makita, sabi ni Adam, ang kanyang boses ay malungkot. Niyakap ni Ara ang kanyang anak ng mahigpit. Darating din ang araw na makikita mo siya, anak. Darating din ni. Isang pangako na hindi niya alam kung kailan o paano matutupad. Patuloy ang buhay ni Ara sa Cebu. Buong puso niya iniaalay sa kanyang mga anak. Nakahanap na rin siya ng matatag na trabaho sa isang mas malaking ospital.
Ang kanyang mga anak ay lumalaki ng malusog at masayahin at iyon lang ang mahalaga sa kanya. Para sa kanila, kaya niyang gawin ang lahat. Isang hapon, habang naglalaro sina Adam, Ethan, at Belle sa parke, nagulat si Ara nang biglang humandusay si Adam sa lupa. Walang babala. Wala man lang ingay. Adam! Anak, sigaw ni Ara, tumatakbo papalapit sa kanyang anak. Maputla ang mukha ni Adam at tila hindi ito humihinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisikap niyang hawakan ang pulso ng kanyang anak. Ang takot ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Adam! Gising! Anak! Gumising ka! Adam! Anak! Gumising ka! Naramdaman ni Elara, Arati Valderrama ang paglamig ng kanyang dugo nang makita ang walang malay na katawan ni Adam. Binuhat niya ito kaagad, ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Ang mga kakambal ni Adam, sina Ethan at Belle, ay umiiyak sa takot. Agad na isinugod ni Ara si Adam sa pinakamalapit na ospital sa Cebu. Sa loob ng emergency room, tila bumagal ang oras. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling asikasuhin ang kanyang anak. Hindi niya maintindihan ang mga medikal na termino na lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang puso na nagkabasag-basag. Matapos ang mahabang paghihintay, nilapitan si Ara ni E.C. Mendoza, ang pediatrician ng ospital. Ang mukha nito ay seryoso. Enmit Valderrama, si Adam po ay mayroong aplastic anemia. Ito po ay isang bihirang kondisyon kung saan hindi nakakagawa ng sapat na bagong blood cells ang bone marrow ng pasyente. Pakiramdam ni Ara ay nawalan siya ng hangin. Aplastic anemia? Ano pong ibig sabihin niyan, Dos? Gumagaling ba yan? Ito po ay isang malubhang sakit. Kailangan po niya ng agarang treatment, at kung hindi po ito tutugon sa gamot, posibleng mangailangan siya ng bone marrow transplant, paliwanag ni E. Mendoza. Sa ngayon, kailangan po namin siyang stabilize. Ngunit ang kailangan niya ay specialized medical care, na hindi po namin kayang ibigay dito sa Cebu. Saan po, Dos? Saan ko po siya dadalhin? Tanong ni Ara, ang luha ay umaagos na sa kanyang mga mata. Sa Manila, Diniz Valderrama. Sa isang malaking ospital na may kumpletong pasilidad at pediatric hematology-oncology unit. Ang St. Jude Hospital po ang pinakamainam, sabi ni E.C. Mendoza, may pag-aalala sa kanyang boses. Ang St. Jude Hospital. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit niya. Ang lugar kung saan niya nakilala si Leo. Ang lugar kung saan niya nadiskubre ang panloloko nito. Ngunit ito ang tanging pag-asa ni Adam. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Muling binisita ni Ara ang ilang ospital at doktor sa Cebu, umaasa na may ibang opsyon. Ngunit lahat ng kanilang sinabi ay iisa, Manila. Jude. Ang bigat ng desisyon ay bumabalot sa kanya. Hindi lang siya ang uwi sa Manila, kundi pati na rin ang kanyang mga anak, ang mga anak ni Leo. Paano kung magkita sila? Paano kung malaman ni Leo ang totoo? Sa mga sumunod na araw, nagkulong si Ara sa bahay. Tinititigan niya ang mga lumang litrato na matagal na niyang itinago sa isang kahon, mga litrato ni Leo, ang kanilang mga masayang alaala. Ang mga alaala na pinilit niyang burahin sa kanyang isip. Ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang nakaraan para sa kapakanan ng kanyang anak. Kailangan ko itong gawin, Adam, bulong niya habang yakap ang mahihinang katawan ng kanyang anak. Para sa iyo. Sa tulong ni Chelly, inayos ni Ara ang lahat ng papeles at permits para sa paglipat nila sa Manila. Sinubukan niyang maging matatag, ngunit sa bawat hakbang, naramdaman niya ang kaba. Ito ang pagbabalik sa kanyang nakaraan. Isang nakaraan na akala niya ay naibaon na niya. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Chelly habang tinutulungan siyang mag-impact. Andito lang ako para sa iyo. Salamat, Chelly, sagot ni Ara, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung kakayanin ko ito kung wala ka. Ang araw ng paglipat ay dumating. Habang nagmamaneho si Ara papuntang airport, tinitingnan niya ang kanyang mga anak sa likuran. Sina Ethan at Belle ay natutulog, ngunit si Adam ay gising, nakatingin sa labas ng bintana, maputla pa rin. Malapit na tayong gumaling, anak, bulong ni Ara, sinisikap ng umiti. Nakarating sila sa Manila ng gabi.
Dumiretso sila sa isang maliit na apartment na inupahan ni Ara malapit sa Jude Hospital. Kinabukasan, maaga pa, dinala na niya si Adam para sa kanyang mga appointment. Pagdating nila sa Jude, bumalik lahat ng alaala. Ang amoy ng ospital, ang mga corridors, ang familiar na logo. Para siyang nasa isang time warp. Hindi niya akalain na babalik siya sa lugar na ito. Habang naglalakad siya sa lobby, hawak ang kamay ni Adam at Ethan, habang si Belle ay karga-karga ni Chelly, kinakabahan si Ara. Malapit na silang makarating sa pediatric ward nang biglang tumigil ang kanyang puso. Sa kabilang dulo ng lobby, malapit sa reception area, may 2 taong nakatayo. Isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay nakasuot ng formal na damit, may tikas ng isang opisyal. Ang babae naman ay elegante, nakakapit sa braso ng lalaki. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang tindig, ang pamilyar na balikat, ang mga mata na minsan ay tinititigan siya ng puno ng pagmamahal. Si Leandro Santiago. At sa tabi niya, nakangiti, ay si Sandra Reyes. Nanigas si Ara sa kinatatayuan niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi sa ganitong paraan. Ang pinakatatakutan niya ay nangyari. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang ngiti sa labi ni Leo ay unti-unting nawala, napalitan ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Nanatili si Elara, Arati Valderrama sa kinatatayuan niya, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang lahat ng paghahanda niya sa pagbalik sa Manila ay parang nawala ng saysay sa isang iglap. Si Leandro Leo Santiago. Ang lalaking sinubukan niyang kalimutan sa loob ng maraming taon, ang ama ng kanyang mga anak, ay nasa harapan niya ngayon, kasama ang babaeng sumira sa kanilang nakaraan. Si Sandra Reyes. Hindi makagalaw si Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis, hindi dahil sa kilig kundi sa matinding kaba at galit. Nagtagpo ang kanilang mga tingin ni Leo. Ang ngiti sa labi niya ay unti-unting nawala, napalitan ng pagkabigla at pagtataka. Kitang-kita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Leo, mula sa kaswal na paglalakad kasama si Sandra, tungo sa pagtigil at pagtitig ng matagal sa kanya, na parang nakakita siya ng multo. Leo! Anong nangyari? Sino yan? Narinig ni Ara ang boses ni Sandra, puno ng pagtataka at bahagyang iritasyon. Hindi sumagot si Leo. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Ara, pagkatapos ay bumaba sa mga batang nakakapit sa kanya. Nakita niya ang pagliit ng mga mata ni Leo nang mapansin niya si Adam, na halos kamukha niya. Isang bahagyang kurba sa labi, ang hugis ng ilong, ang kulay ng mga mata, lahat ng iyon ay parang isang kopya ng sarili niya. Ara, bulong ni Leo, ang boses niya ay halos hindi marinig, puno ng hindi makapaniwalang tono. Doon nagising si Ara mula sa kanyang pagkamanhid. Kailangan niyang maging matatag. Para sa mga anak niya. Ayaw niyang makita ni Leo ang epekto ng kanyang biglaang paglitaw sa buhay niya. Nurse Valderrama, bati ni Ara sa formal na tono, sinisikap na maging kalmado. Hindi ko po inaasahan na makikita ko kayo rito. Nilakihan niya ang kanyang mga mata, isang tahimik na babala kay Leo na huwag itong magsalita tungkol sa kanilang nakaraan. Naramdaman ni Chelly ang tensyon. Hawak pa rin niya si Belle, habang si Ethan ay nakakapit sa damit ni Ara. Lumapit si Sandra, na may pagdududa sa kanyang mukha. Magkakilala kayo, Leo. Siya si Nurse Valderrama. Ang nurse na nag-alaga sa akin sa Mabilis na sagot ni Leo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Ara, puno ng pagdududa at pagkalito. Ngumiti si Sandra, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, ikaw pala. Well, Leo, let's go. We have meeting. Hinila niya si Leo, ngunit nanatili ang tingin ni Leo kay Ara at sa mga bata. Edneth Reyes, tumugon si Ara, malamig ang boses, kailangan ko nang umalis. May appointment po kami. At tulad ng dati, sinubukan niyang umiwas. Habang naglalakad palayo si Ara, naramdaman niya ang titig ni Leo sa kanyang likod. Ramdam niya ang pagnanais nitong humabol, magtanong. Ngunit hindi niya ito hinayaan. Nakarating sila sa pediatric ward, at doon, sa gitna ng mga bata at mga magulang, nakahinga siya ng malalim. Ara, sino siya? Tanong ni Chelly, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Siya si Captain Santiago.
Ang opisyal na inalagaan ko noon, maikling sagot ni Ara, sinisikap na itago ang kanyang emosyon. At yung kasama niya? Ang ganda at mukhang mayaman, dagdag ni Chelly, hindi pa rin nawawala ang pagtataka. Hindi sumagot si Ara. Hindi niya kayang bigkasin ang pangalan ni Sandra. Matapos ang konsultasyon kay Miguel de la Cruz, ang doktor ni Adam, nagpasya silang umuwi muna. Sa buong biyahe, hindi makapag-isip ng maayos si Ara. Ang mukha ni Leo, ang kanyang mga mata na puno ng tanong, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Samantala, sa kabilang banda, hindi mapakali si Leo. Ang paglitaw ni Ara at ang tatlong bata ay gumulo sa kanyang mundo. Ang mga mata ni Adam. Ang mga ito ay halos kapareho ng kanya. May kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa bahay, agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator. Gusto kong malaman mo ang lahat tungkol kay Elara Valderrama. Saan siya nagtrabaho, saan siya nakatira, at higit sa lahat, sino ang ama ng kanyang mga anak? Utos ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng otoridad at desperation. Kinabukasan, pabalik si Ara sa ospital para sa mga follow-up test ni Adam. Habang naghihintay sila sa lobby, nakita niya si Leo na dumaan, naka-civilian attire. Nagkatitigan sila muli. Ang tingin ni Leo ay puno ng pagnanais na kausapin siya. Ngunit bago pa man makalapit si Leo, tumalikod si Ara at dinala ang kanyang mga anak sa isang mas tahimik na sulok. Naramdaman niya ang paglapit ni Leo sa kanila. Hindi niya ito pinansin. Si Adam, na nakaupo sa lap ni Ara, ay biglang bumahing. Napansin ni Leo ang isang maliit na dark birthmark sa balikat ni Adam. Isang maliit, halos hindi nakikitang marka, na eksaktong katulad ng isang birthmark, na mayroon ang kanyang ama, at ang paminsan-minsan ay lumilitaw din sa kanya sa ilalim ng matinding stress. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang kanyang hinala ay unti-unting naging isang nakakagulat na realization. Narinig ni Leo ang pag-uusap ni Ara sa telepono kasama si Chelly. Kailangan ko lang ng lakas para kay Adam. Alam mo, Chelly, ang sakit nitong aplastic anemia niya. Ang hirap, lalo na kung mag-isa lang ako. Ang sakit ni Adam. Aplastic anemia. Ang birthmark. Ang mga taon na nawala si Ara. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa isip ni Leo. Hindi ito maaaring magkataon. Hindi mapakali si Leandro Leod Santiago. Ang maliit na birthmark sa balikat ni Adam, ang pagbanggit ni Ara sa aplastic anemia, at ang biglaang pagkawala ni Ara taon na ang nakalipas, lahat ng ito ay bumubuo ng isang nakakagulat na koneksyon sa kanyang isip. Hindi ito pwedeng magkataon. Agad na tinawagan ni Leo ang kanyang investigador. May kailangan akong malaman kaagad. Mayroon ba akong kapatid o kamag-anak sa pamilya Santiago na nagkaroon ng aplastic anemia o anumang bihirang sakit sa dugo? Kailangan ko ng sagot ngayon. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga lumang usapan ng pamilya, mga bulong-bulungan na hindi niya pinansin noon. Mayroon nga ba? May naaalala siyang malabong kwento tungkol sa isang pinsan o isang lolo na may kakaibang kondisyon sa dugo. Ngunit ang mga detalyeng iyon ay matagal nang nakalimutan o sadyang itinago mula sa kanya. Kinabukasan, maaga pa, nagtungo si Leo sa Jude Hospital. Hindi para sa appointment, kundi para makipag-usap kay Miguel de la Cruz, ang pediatric oncologist ni Adam. Kailangan niyang maging maingat, ngunit determinado siyang malaman ang katotohanan. Nagpanggap si Leo na isang kaibigan ng pamilya, nagtatanong tungkol sa kondisyon ni Adam. De la Cruz, narinig ko po na may sakit si Adam Valderrama. Bilang kaibigan ng pamilya, nag-aalala po ako, panimula ni Leo, sinisikap na maging kaswal. Tiningnan siya ni de la Cruz, bahagyang nag-aalangan. Pasensya na po, sir, ngunit hindi ko po pwedeng ibigay ang impormasyon ng pasyente nang walang pahintulot ng magulang. Naiintindihan ko po, doktor, sagot ni Leo, ngunit hindi siya sumuko. Pero ang sakit na aplastic anemia ito ba ay genetic? May kaugnayan ba ito sa lahi? Tiningnan ni de la Cruz si Leo ng matagal na tila may binabasa sa kanyang mga mata. Sa mga bihirang kaso, sir, mayroong mga klase ng aplastic anemia na namamana. Kung mayroong kasaysayan ng ganoong sakit sa pamilya ng pasyente, mas mataas ang posibilidad na genetic ito. Sa bawat salita ni de la Cruz, lalong lumilinaw ang palaisipan sa isip ni Leo. Ang kanyang hinala ay nagiging katotohanan.
Si Adam ay anak niya. Ang sakit ni Adam ay mula sa pamilya Santiago. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtungo sa opisina ng kanyang private investigator. Nang gabing iyon, nakuha ni Leo ang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Isang pinsan ng kanyang ama, si Mang Ben, ay nagkaroon ng isang bihirang sakit sa dugo na halos kapareho ng kay Adam, mga dekada na ang nakalipas. Ito ay itinago sa publiko at maging sa pamilya Santiago para mapanatili ang kanilang iperpektong imahe. At ang pinakamalaking revelasyon, si Sandra Reyes ay may alam tungkol dito. Bilang abogada ng pamilya Santiago, may access siya sa lahat ng records. May alam din siya tungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya sa pagkakaroon ng ganitong kondisyon. At malamang, ginamit niya ito para manipulahin ang sitwasyon. Pumunta si Leo sa bahay ni Sandra nang walang abiso. Nakita niya si Sandra sa sala, abala sa kanyang mga papeles. Sandra, may kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Tiningnan siya ni Sandra, bahagyang nagulat sa kanyang presensya. Leo, anong problema? Inilabas ni Leo ang mga dokumento na ibinigay ng kanyang investigador, inihagi sa mesa sa harap ni Sandra. Aplastic anemia. Genetic condition. Adam Valderrama. Sounds familiar, Sandra. Namutla si Sandra. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ano-anong pinagsasabi mo, Leo? Huwag ka nang magpanggap, Sandra, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay tumataas. Alam kong alam mo ang lahat. Alam kong may kinalaman ka sa pagtatago ng nakaraan ng pamilya ko, at ngayon, nakakaapekto ito sa buhay ng anak ko. Nag-iba ang ekspresyon ni Sandra. Mula sa pagkabigla, napalitan ito ng galit at pagtatanggol. At ano naman ngayon, Leo? Kung totoo man iyan, anong kinalaman ko doon? Saka, anak mo. May asawa ka ba? Sino ang ina? Si Ara Valderrama, madiing sabi ni Leo. Ang babaeng minahal ko. At alam kong ginawa mo ang lahat para paghiwalayin kami. Niloko mo ako, Sandra. Pati ang pamilya ko, dinamay mo. Tumayo si Sandra, ang kanyang boses ay matalim. At ano ngayon, Leo? Kahit pa anak mo siya, wala ka ng karapatan. Wala kang paninindigan. Nilisan ka ni Ara dahil sa takot mo. At ngayon, babalik ka para kunin ang lahat ng itinayo ko. Ang reputasyon mo. Ang posisyon mo sa hukbong dagat. Lahat ng yan dahil sa akin. Kung ano man ang itinayo mo, Sandra, ay nakatayo sa kasinungalingan at panloloko. Sigaw ni Leo, ang kanyang galit ay sumabog. At hindi ko hahayaan na masira mo ang buhay ng anak ko. Umalis si Leo, nag-iwan ng Sandra na tulala sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa galit, kundi sa matinding realization. Si Adam ay anak niya. At nang dahil sa kanyang pagiging duwag at sa panloloko ni Sandra, napabayaan niya ang kanyang sariling anak. Kinagabihan, pumunta si Leo sa ospital. Sa malayo, nakita niya si Ara, nag-aalaga kay Adam, na mukhang mahina pa rin. Ang kanyang puso ay nadurog. Ilang taon ang nawala. Ilang taon siyang hindi naging ama sa kanyang mga anak. Naramdaman ni Leo ang matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Ara, bulong niya sa hangin, patawarin mo ako. Naramdaman ni Elara, Arati Valderrama ang pagbabago sa kanyang paligid. Mula nang mag-cruise ang landas nila ni Leandro, Leo, Santiago sa Jude Hospital, naging mas madalas ang presensya nito. Sa bawat sulok, sa bawat pasilyo, tila nakikita niya si Leo, nakatayo sa malayo, tahimik na nagmamasid. Hindi niya maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ng lalaki, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang titig. Patuloy ang paggamot kay Adam. Ang bawat araw ay isang laban para kay Ara, at sa bawat pagsubok, nararamdaman niya ang pangangailangan ng suporta. Subalit, pinilit niyang maging matatag mag-isa. Ayaw na niyang umasa. Ayaw na niyang masaktan. Isang hapon, habang naglalakad si Ara sa hallway kasama si Chelly, biglang sumulpot si Sandra Reyes. Nakataas ang noo nito at may ngisi sa labi na hindi umabot sa mga mata. Well. Look what the cat dragged in, sarkastikong bungad ni Sandra. Ang kanyang tingin ay bumaba mula kay Ara patungo sa mga bata na nakakapit sa kanyang mga binti. So, ikaw pala ang babaeng nangahas na lumapit sa fiance ko. Nanigas si Ara.
Edith Reyes, wala kayong karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Wala. Hindi ba? Ang sabi sa akin ni Leo, isa kang nurse lang na inalagaan siya. Pero bakit may mga bata ka? At bakit halos kamukha niya ang isa sa mga yan? Lumapit si Sandra, ang boses ay bumaba ngunit may diin. Huwag mong sabihin na ginamit mo lang si Leo habang mahina siya. O mas malala, baka may balak kang guluhin ang buhay niya ngayon na maayos na siya. Wala kayong alam sa buhay ko, Gina Reyes, mariing tugon ni Ara. Ang galit ay nagsisimulang umakyat sa kanyang lalamunan. At wala rin kayong alam sa pinagdaanan ko. Oh, alam ko. Alam na alam ko, tawa ni Sandra, malamig. Akala mo siguro, ikaw lang ang may pamilya? Ang mga Santiago, may reputasyon kaming kailangan panatilihin. Kaya kung ako sa iyo, bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo bago pa lumaki ang gulo. Hinila ni Chelly si Ara papalayo, tama na, Ara. Hindi natin kailangan ang gulo. Ngunit ang mga salita ni Sandra ay tumatak sa isip ni Ara. Reputasyon. Gulo. May kung anong koneksyon ang nagsisimulang mabuo. Sa mga sumunod na araw, nakarinig si Ara ng mga bulong-bulungan. Ang mga nurse sa ospital ay nag-uusap tungkol sa kasal ni na Captain Santiago at Attorney Reyes. May mga nagkukwento tungkol sa arrangement sa pagitan ng dalawang pamilya, isang kasunduan sa negosyo, o di kaya ay para sa politika. Mayroon ding nagsasabi na matagal nang pinipilit si Leo na pakasalan si Sandra. Ang mga bulong na ito ay nagsimulang magbigay ng bagong perspektibo sa nakaraan. Posible kayang hindi sinasadya ang panloloko ni Leo. Posible kayang pinilit lang siya. Isang hapon, habang si Ara ay nagpapahinga sa bench sa labas ng kwarto ni Adam, lumapit si Leo. Naupo siya sa tabi ni Ara, tahimik lang. Ang tensyon sa pagitan nila ay palpable. Kamusta na si Adam, basag ni Leo sa katahimikan. Okay na, maikling sagot ni Ara, hindi nakatingin sa kanya. Ara, kailangan nating mag-usap, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Kailangan kong ipaliwanag ang lahat. Wala nang kailangang ipaliwanag, Leo, sabi ni Ara, ang kanyang tinig ay tuyo. Tapos na tayo. Hindi pa, madiing sabi ni Leo. Hindi pa tayo tapos, Ara. Hindi hanggat hindi mo nalalaman ang buong katotohanan. Nilingon ni Ara si Leo. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ngunit ang puso niya ay matigas pa rin. Ang sakit na nakaraan ay masyadong malalim. Biglang lumabas si Adam mula sa kanyang kwarto. Nakita niya si Leo at tumakbo papalapit. Mama! Papa, sigaw ni Adam na nakangiti. Nagulat si Ara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Leo. Ang kanyang puso ay parang tumigil sa pagtibo. Adam, bakit? Nagyakap si Adam kay Leo at ginantihan naman ito ng yakap ni Leo, puno ng pagmamahal. Ang mga mata ni Leo ay nakatingin kay Ara, puno ng pag-asa at pagmamakaawa. Adam, anak hindi siya. Sinikap ni Ara na itama ang kanyang anak, ngunit hindi niya magawa. Ang tanawin ng ama at anak na magkayakap ay pumuno sa kanya ng matinding emosyon. Doon nagsimulang maniwalang si Ara na hindi na niya maaaring itago ang katotohanan. Ang kanilang mga anak ay may karapatang makilala ang kanilang ama. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay mas malaki pa rin kaysa sa kanyang pag-asa. Kinabukasan, habang nasa coffee shop sa loob ng ospital, nilapitan si Ara ni Sandra. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para mang-away. May kakaibang ngiti sa labi ni Sandra, isang ngiting tila may balak. Nurse Valderrama, sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay malumanay ngunit mailamig. Alam ko na may anak ka kay Leo. At alam ko rin ang tungkol sa sakit ng anak ninyo. Nanigas si Ara. Paano nalaman ni Sandra? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kanino man. Pero may kondisyon ako, patuloy ni Sandra, ang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Ara. Maaari kong tulungan si Adam na makakuha ng pinakamahusay na paggamot. May mga koneksyon ako, Nurse Valderrama. Sa mga pinakamahusay na doktor at ospital sa ibang bansa. Ngunit kapalit nito, kailangan mong lumayo kay Leo. Lumayo ng tuluyan. Kalimutan na ang lahat. At huwag na huwag mong sasabihin kanino man na si Leo ang ama ng iyong mga anak. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang mga anak mo ay mawawala sa iyo.
Naramdaman ni Leo Santiago ang matinding galit habang nagmamaneho siya papunta sa bahay ni Cassandra, Sandra Reyes. Ang mga salita ni Sandra kay Ara, ang pagtatago nito sa kondisyon ni Adam, lahat ng ito ay bumalot sa kanya ng puot. Hindi niya hahayaang sirain ni Sandra ang pamilya na matagal na niyang hinahangad. Kailangan niyang harapin ang katotohanan at ito ay dapat magsimula kay Sandra. Pagdating niya sa bahay ni Sandra, dire-diretso siyang pumasok ng walang paalam. Nakita niya si Sandra na nakaupo sa kanyang opisina, may ngisi sa labi habang nakatingin sa isang dokumento. Sandra, kailangan nating mag-usap, matigas na sabi ni Leo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. Tumingala si Sandra, ang ngisi ay nawala. Leo, walang hiya ka talagang pumasok dito ng walang paalam. Anong problema mo? Ang problema ko, Sandra, ay ikaw, mariing sagot ni Leo. At ang lahat ng kasinungalingan mo. Alam kong nag-alok ka kay Ara ng dial para lang ilayo ang mga anak ko sa akin. Alam kong may kinalaman ka sa pagtatago ng sakit ni Adam, at alam kong ginagamit mo ang posisyon mo para sirain ang pamilya ko. Tumayo si Sandra, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. At anong gagawin mo, Leo? Aatras ka sa kasal natin? Mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko para sa pamilya natin. Ang posisyon mo. Ang reputasyon mo. Dahil sa isang babaeng hindi ka pinanindigan at nagtago ng anak mo sa loob ng maraming taon. Hindi mo naiintindihan, Sandra, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ito tungkol sa reputasyon. Ito ay tungkol sa buhay ng anak ko. At sa pamilya ko. Kung mawawala man ang lahat ng ito, mas gugustuhin ko pa kaysa mabuhay sa kasinungalingan kasama ka. Ngumisi si Sandra. Magaling. Tingnan natin kung gaano katagal kang mananatiling matigas. Naalala mo ang pinirmahan nating prenuptial agreement, Leo? Ang lahat ng mana mo, ang pangalan ng pamilya mo, lahat ay nasa panganib kung aatras ka sa kasal na ito. Wala akong pakialam sa mga iyan, Sandra. Kung ano man ang mawala, mas gugustuhin kong mawala iyon kaysa sa aking pamilya, sigaw ni Leo. Biglang may pumasok sa opisina. Si Ate Sofia, ang kanyang ate. Leo! Sandra! Anong ingay to? Tiningnan ni Leo si Ate Sofia, at sa mga sandaling iyon, nagdesisyon siyang ilabas ang lahat. Ate, kailangan mong malaman ang totoo. Si Sandra, niloko niya tayo. Alam niya ang lahat tungkol sa sakit ni Adam, at ginamit niya ito laban kay Ara. Si Adam ay anak ko, ate. Nanlaki ang mga mata ni Ate Sofia. Tiningnan niya si Sandra na may pagkabigla at pagdududa. Sandra, totoo ba to? Huwag kang maniwala dyan, Ate Sofia. Manipulahin ka lang ni Leo, sigaw ni Sandra, sinisikap na depensahan ang sarili. Nakuha ko ang mga ebidensya, ate. Ang private investigator ko, nalaman ang lahat. Ang history ng sakit sa pamilya natin, ang pagkakaalam ni Sandra dito, at ang pagtatago niya, paliwanag ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Doon na pagtanto ni Ate Sofia ang lahat. Ang kanyang mukha ay namutla. Sandra, paano mo nagawa sa amin ito? Umalis si Leo, nag-iwan ng Sandra na may galit at takot sa mga mata, habang si Ate Sofia ay nanatili tulala. Alam ni Leo na kailangan niya munang ayusin ang pamilya niya. Agad na nagtungo si Leo sa ospital. Nakita niya si Ara sa tabi ng kama ni Adam. Nilapitan niya ito. Ara, kailangan nating mag-usap, mahinang sabi ni Leo. Tumingin si Ara kay Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-aalala. Anong kailangan mo, Leo? Hindi ka ba pwedeng maghintay? Masama ang pakiramdam ni Adam. Hindi ako pwedeng maghintay, Ara, sabi ni Leo, lumuhod sa tabi niya. Nalaman ko ang lahat. Ang tungkol sa sakit ni Adam. Ang tungkol sa kasinungalingan ni Sandra. Alam kong nagkamali ako, Ara. Dahil sa pagiging duwag ko, nawala ka sa akin. Ngunit hindi ko hahayaang mawala pa ang mga anak ko. Inilabas ni Leo ang isang maliit na big drive. Ito ang lahat ng ebidensya ko laban kay Sandra. Ang mga kasinungalingan niya, ang pagtatago niya sa sakit ni Adam. Gagamitin natin ito sa korte, Ara. Lalabanan natin siya. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa atin. Tiningnan ni Ara ang e-TV drive, pagkatapos ay kay Leo. May pag-aalinlangan pa rin sa kanyang puso.
Ang sakit ay masyado pang sariwa. Kahit pa totoo ang sinasabi mo, Leo. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala. Masyado akong nasaktan. Naiintindihan ko, Ara. At alam kong matagal pa bago mo ako mapatawad, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ngunit hayaan mo akong patunayan ang sarili ko. Hayaan mo akong tulungan ka. Para sa mga anak natin. Ngunit bago pa man makasagot si Ara, nagring ang telepono ni Leo. Ang kanyang mukha ay sumimangot habang nakikinig. Ano? Sigaw ni Leo. Kailan? Hindi. Hindi ito pwede. Ibinaba ni Leo ang telepono, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Ara, inilabas ni Sandra ang istorya sa media. Inakusahan kanyang mang-aagaw na ikaw ang sumira sa buhay ko. May paparating silang press conference. Kasabay nito, pumasok ang isang nurse, may hawak na sobre. Elneth Valderrama, may supuay na po kayo. Mula kay Attorney Cassandra Reyes. Tungkol po sa custody ng mga anak ninyo. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Custody battle. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang kanilang mundo ay tuluyan ng gumuho. Napasandal si Leo sa pader, ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Lahat ay tila nawala. Ang pamilya niya, ang kanyang karera, ang pagmamahal ni Ara. Nanginginig ang mga kamay ni Elara, Arati Valderrama, habang hawak ang supuena. Custody battle. Ang salitang iyon ay tila martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman naisip na darating ang puntong ito. Lahat ng pinaghirapan niya para itago ang mga anak niya mula sa gulo ay tila nawalan ng saysay. Hindi ito pwede, bulong ni Ara, ang luha ay nagsisimulang umagos. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Niyakap siya ni Leo, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang seguridad sa gitna ng kanyang takot. Hindi ka nag-iisa, Ara. Lalabanan natin sila. Maniniwala sila sa atin. Ngunit paano? Si Sandra Reyes ay isang makapangyarihang abogada. May koneksyon. May pera. At si Ara, isang simpleng nurse lang na may 3 bata. Kinabukasan, ang balita tungkol sa eskandalo ni Captain Santiago at ang kikabit nitong nurse ay lumabas sa lahat ng pahayagan at news websites. Ang mukha ni Ara ay nasa front page, kasama ang nakakahiya at mapanirang puri na headline. Naramdaman ni Ara ang matinding galit at kahihiyan. Gusto niyang magtago. Gusto niyang mawala. Ara, huwag kang magpaapekto, sabi ni Chelly na halos hindi makahinga sa galit habang binabasa ang balita. Mga kasinungalingan iyan. Pero ang daming maniniwala, Chelly. Lalo na si Sandra, halos sumigaw si Ara. Dito natin kailangan si Leo, madiing sabi ni Chelly. Kailangan ninyong magtulungan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, alam ni Ara na tama si Chelly. Hindi niya kayang harapin ito mag-isa. Ang unang araw ng pagdinig sa korte ay puno ng tensyon. Dumalo si Leo sa kabila ng banta ng military court-martial para sa paglabag sa kanyang utos na lumipat ng post. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng lakas kay Ara, ngunit naramdaman din niya ang pagtaas ng kanyang kaba. Si Sandra Reyes, nakasuot ng formal na dark suit, ay lumakad ng may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Ara, puno ng paghamak. Your Honor, panimula ng abogada ni Sandra, ipinapakita namin sa korte ang hindi matatag na moralidad ng respondent, Ginis Elara Valderrama. Bilang isang kabit, sinira niya ang isang pamilya, at ngayon ay ginagamit niya ang mga bata para manatili sa buhay ng kliyente namin. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang tumayo at sumigaw na hindi iyon totoo. Ang mga bata na tinutukoy mo ay may sariling pangalan, attorney, matigas na sabi ni Leo, tumatayo. At sila ay anak ko. At si Ara, ang ina nila, ay walang kasalanan sa lahat ng nangyari. Napaismid si Sandra. O, ganoon ba, Captain Santiago? Kung anak mo sila, bakit mo sila iniwan sa loob ng maraming taon? Bakit ka nagpakasal sa iba? Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumutusok sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang sakit ng nakaraan, ang sakit ng pagtataksil. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Doon nagsimulang magsalita si Leo. Binuksan niya ang kanyang kaso, ipinaliwanag ang tungkol sa pinilit na engagement kay Sandra, ang pressure mula sa kanyang pamilya,
at ang kanyang mga pagsisikap na makawala sa kasunduan. At bukod doon, Your Honor, patuloy ni Leo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, mayroon pong mas malaking kasinungalingan na nagaganap dito. Ang isa sa aking mga anak, si Adam, ay may isang bihirang sakit sa dugo, ang aplastic anemia. Ito po ay isang kondisyon na genetic at may kasaysayan sa pamilya Santiago. At si Attorney Reyes, bilang abogada ng aming pamilya, ay may buong kaalaman tungkol dito. Alam niya ang sakit ni Adam at pinilit niya akong itago ito mula kay Ara at ginamit niya ito para manipulahin ang aming sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Kasinungalingan. Wala akong alam dyan, sigaw niya. Mayroon po akong ebidensya, Your Honor, sabi ni Leo at inilabas niya ang e-drive. Mga dokumento at audio recordings na nagpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan at manipulasyon, kasama na ang pagtatangka niyang hadlangan ang paggamot ni Adam. Sumunod na tumestigo si E. Miguel de la Cruz, nagpapatunay sa kalubhaan ng sakit ni Adam at ang genetic na katangian nito. Kinumpirma niya rin na may mga pagkakataong nilapitan siya ni Sandra para humiling ng impormasyon tungkol kay Adam nang walang pahintulot ni Ara. Naging mas mainit ang argumento. Ang mga abogado ni Sandra ay sinubukang dungisan ang pangalan ni Ara, ngunit si Leo, kasama si Chelly at si Miguel, ay matatag na ipinagtanggol siya. Sa bawat salita ni Leo, naramdaman ni Ara ang unti-unting pagbabalik ng tiwala. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Leo. Nakita niya ang lalaking handang ipaglaban sila. Sa isang punto, tumayo si Chelly. Your Honor, bilang matalik na kaibigan ni Ara, nakita ko ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang pagiging mag-isa sa pagpapalaki ng 3 bata, ang pagharap sa sakit ni Adam. Siya po ay isang ina na karapat-dapat ipaglaban ang kanyang mga anak. At si Captain Santiago, sa kanyang sariling pagkakamali, ay nagsisikap na bumawi. Sa wakas, napatunayan na may malaking koneksyon ang pamilya Santiago sa sakit ni Adam, at naalam ito ni Sandra, na nagtangkang itago ang katotohanan. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya at testimonya, sabi ng huwes, ang korte ay magbibigay ng desisyon pagkatapos ng masusing pagsusuri. Pansamantala, ipinagpapaliban ang pagdinig na ito. Bumaba ang martilyo ng huwes. Ang lahat ng tao sa korte ay nagsimulang magbulungan. Ngunit bago pa man makatayo si Ara, lumapit si Sandra sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng galit na galit. Hindi pa tayo tapos, Nurse Valderrama, bulong ni Sandra, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sisiguraduhin kong magdudusa kayong lahat. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa inyo. Ang banta ni Cassandra, Sandra Reyes ay tila isang malamig na simoy ng hangin na bumalot kay Leandro, Leo, Santiago. Hindi niya hahayaang sirain ni Sandra ang lahat ng kanyang pinaglalaban. Ang kanyang mga anak. Si Elara at Ara T. Valderrama. Ang kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga pa, pumunta si Leo sa opisina ni Sandra. Walang balita sa media. Walang ingay. Kailangan niyang harapin ito ng personal. Kailangan niyang tapusin ang gulong ito. Sandra, kailangan nating mag-usap, matigas na sabi ni Leo habang dire-diretso siyang pumasok sa opisina nito. Nakita niya si Sandra na nagmamadaling ayusin ang kanyang mga gamit. Tumingin si Sandra, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong ginagawa mo rito, Leo? Hindi pa tayo tapos sa korte. Tapos na ako, Sandra, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Wala na akong pakialam sa korte, sa reputasyon, o sa anumang kasunduan. Mula ngayon, ang tanging mahalaga sa akin ay ang aking mga anak at si Ara. Huwag kang magpanggap, Leo. Alam kong kinailangan mo ako para sa iyong pamilya. Alam kong wala kang kalaban-laban kung wala ako, sigaw ni Sandra, sinisikap na makuha ang kanyang kumpiyansa. Ngumiti si Leo, isang ngiting puno ng pagod ngunit may matinding determinasyon. Tama ka, Sandra. Mahina ako noon. Duwag ako. Pero hindi na ngayon. Natuto na ako. At handa akong iwan ang lahat, pati ang karera ko sa hukbong dagat, para lang maprotektahan ang pamilya ko. Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Anong pinagsasabi mo? Iiwan mo ang karir mo? Ang pangarap mo? Madiing sabi ni Leo. Kung iyon ang kailangan para maprotektahan sila mula sa iyo at sa lahat ng kasinungalingan mo, gagawin ko. Kinuha ni Leo ang kanyang cellphone at pinindot ang record button.
Gusto kong malaman ng lahat kung gaano ka kasamang tao, Sandra. Ang lahat ng manipulasyon mo, ang lahat ng kasinungalingan mo, ilalabas ko ang lahat. Namutla si Sandra. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Alam niyang seryoso si Leo. Alam niyang may kakayahan itong gawin ang kanyang banta. Leo, wag, sigaw ni Sandra, lumapit kay Leo, sinisikap pigilan ito. Mag-usap tayo. Pwede tayong magkasundo. Ngunit umiling si Leo. Huli na ang lahat, Sandra. Gumawa ka ng sarili mong hukay. At ako, handa na akong tumalon sa bangin kung iyon ang kapalit ng kaligtasan ng pamilya ko. Nang gabing iyon, dumating si Leo sa bahay ng kanyang ama. Nandoon na si Ate Sofia. Seryoso ang kanilang mga mukha. Anak, narinig namin ang balita, sabi ng kanyang ama, ang boses nito ay puno ng pagkabigo. Totoo ba ang lahat ng ito? Ang tungkol kay Sandra? At ang mga bata? Tumango si Leo. Opo, Papa. Ang lahat po ng iyon ay totoo. Si Adam ay anak ko. At si Sandra, matagal na niyang alam ang tungkol sa sakit ni Adam at ang koneksyon nito sa pamilya natin. Ginagamit niya lang tayo, Papa. Ikinwento ni Leo ang lahat ng kanyang natuklasan, ang mga kasinungalingan ni Sandra, ang pagtatangka nitong sirain ang pamilya niya. Nakinig lang ang kanyang ama at si Ate Sofia, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding sakit at pagsisisi. Patawarin mo kami, anak, sabi ng kanyang ama, ang kanyang boses ay nanginginig. Nabulag kami sa mga pangako ni Sandra. Hindi namin inakala na gagawin niya ito. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Ang importante ngayon, handa na tayong lumaban, sabi ni Leo, na may matinding determinasyon. Handa po akong iwan ang hukbong dagat. Handa po akong iwan ang lahat para lang maprotektahan sila. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Leo, hindi mo kailangang gawin yan. Ang iyong career di. Mas mahalaga po sa akin ang pamilya ko, Papa, madiing sabi ni Leo. Kung hindi ko po sila poprotektahan ngayon, kailan pa? Nakita ng kanyang ama ang sinseridad sa mga mata ni Leo. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leo ang tunay na suporta mula sa kanyang pamilya. Hindi na sila laban sa kanya. Naging magkasama na sila. Kinabukasan, opisyal na nagsumite si Leo ng kanyang resignation letter sa hukbong dagat. Ang desisyon ay mahirap, ngunit alam niyang tama ito. Ito ang tanging paraan para maging buo siya para sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, pumunta si Leo sa apartment ni Ara. Nakita niya itong nakaupo sa sofa, umiiyak. Lumuhod si Leo sa harap niya, kinuha ang kanyang mga kamay. Ara, tapos na ang lahat, mahinang sabi ni Leo. Wala na si Sandra. Humingi ako ng tawad sa pamilya ko at tinanggap nila. At ako, nag-resign na ako sa hukbong dagat. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Nag-resign ka? Bakit? Para sa iyo. Para sa mga anak natin, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi na ako magtatago. Hindi na ako magiging duwag. Handa na akong ipaglaban ka, Ara. Handa na akong maging ama sa ating mga anak. Patawarin mo ako, Ara. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ni Ara si Leo. Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang sakripisyo. At sa mga sandaling iyon, ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Niyakap ni Ara si Leo, ang kanyang luha ay patuloy sa pag-agos. Hindi ito luha ng kalungkutan kundi luha ng kaligayahan. Ang sakit ng nakaraan ay hindi pa rin nawawala, ngunit ang pag-asa para sa hinaharap ay mas malakas. Pinapatawad kita, Leo, bulong ni Ara. Pero kailangan nating ayusin ang lahat. Kailangan kong maniwala ulit. Ngumiti si Leo, isang iting puno ng pag-asa. Salamat, Ara. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Magkahawak kamay sila, nakatingin sa mga anak nila na natutulog ng mahimbing sa kabilang kwarto. Ang pag-ibig na akala nila ay nawala na ay muling nabuhay. Saan tayo magsisimula, Ara? Kailangan kong bumawi sa inyo, tanong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Ara, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga luha. Kung saan nagsimula ang lahat, Leo? Sa bagong pag-asa. Ang pagpapatawad ni Elara, Arati Valderrama ay parang simula ng bagong umaga para kay Leandro, Leo, Santiago.
Hindi agad-agad nawala ang mga peklat ng nakaraan, ngunit ang pag-asa para sa hinaharap ay mas malinaw kaysa kailanman. Buong puso siyang nangako kay Ara at sa kanilang mga anak na babawiin niya ang lahat ng nawalang panahon. Matapos ang usapan nila ni Ara, kinabukasan ay agad silang nag-usap ng masinsinan. Ipinaliwanag ni Ara ang mga opsyon sa paggamot ni Adam na inirekomenda ng mga doktor. Ang pinakamainam na paggamot ay nasa Washington SC, VGC, kung saan mayroon silang specialized medical center para sa aplastic anemia. Pero paano, Leo? Ang lahat ng ito, nag-aalalang tanong ni Ara. Ngumiti si Leo. Huwag kang mag-alala, Ara. Walang imposible kapag magkasama tayo. Ang pamilya ko, handa silang tumulong. At totoo nga, ang pamilya Santiago, lalo na ang kanyang ama at si Ate Sofia, ay buong pusong sumuporta. Ginamit nila ang kanilang koneksyon at pinansyal na kakayahan para maayos ang lahat ng kailangan sa paglipat ni Ara at ng mga bata sa Amerika. Nag-apply sila para sa mga visa, nag-secure ng tirahan, at inayos ang appointment ni Adam sa Washington DC. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nagkaroon ng kapayapaan ang puso ni Ara. Nakita niya ang tunay na pagsisikap ni Leo. Ang pagtalikod niya sa kanyang karera sa militar ay isang malaking sakripisyo, at iyon ang nagpatunay kay Ara na seryoso si Leo sa pagbabago. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Sa Ninoy Aquino International Airport, nagkaroon sila ng simpleng paalam sa pamilya ni Leo at kay Chelly. Hindi na ito kasing sakit ng nakaraan. Sa pagkakataong ito, puno ng pag-asa ang kanilang paglisan. Mag-ingat kayo doon, Ara, sabi ni Chelly, yakap-yakap si Ara. Mahal na mahal ko kayo. Ikaw din, Chelly. Salamat sa lahat, sagot ni Ara, nangingilid ang luha. Si Leo naman, yakap-yakap ang kanyang ama at Ate Sofia. Salamat, Papa. Salamat, Ate. Babalik po kami. Sa loob ng eroplano, nakaupo si Leo sa tabi ni Ara, habang sina Adam, Ethan, at Belle ay masayang naglalaro sa kanilang mga upuan. Tiningnan ni Leo si Ara, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay nito. Eto na. Isang bagong simula, bulong ni Leo. Ngumiti si Ara. Salamat, Leo. Salamat sa lahat. Pagdating nila sa Washington SC, nagsimula kaagad ang paggamot ni Adam. Ang mga araw ay naging abala sa mga check-up, therapy at mga gamot. Ngunit sa bawat hakbang, nandoon si Leo. Siya ang nagdadala kay Adam sa ospital, ang nagbabasa ng kwento sa mga bata, at ang tumutulong kay Ara sa lahat ng gawaing bahay. Nakahanap si Leo ng trabaho bilang consultant sa isang security firm na malayo sa kanyang dating buhay militar. Si Ara naman, habang inaasikaso si Adam, ay nag-aaral ulit para sa kanyang nursing license sa Amerika. Ang kanilang buhay ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Madalas silang pumunta sa isang malaking parke malapit sa kanilang bahay. Doon, naglalaro sina Adam, Ethan, at Belle, na ngayon ay mas masaya at malusog na. Nakikita ni Ara ang pagbabago kay Adam, ang kanyang energy, ang kanyang pagiging makulit. At nakikita rin niya ang pagbabago kay Leo, ang pagiging mas mapagmahal na ama at asawa. Isang hapon, habang nakaupo sila sa bench sa parke, pinapanood ang kanilang mga anak na naghahabulan, hinawakan ni Leo ang kamay ni Ara. Masaya ka ba, Ara? Tanong ni Leo. Tumingin si Ara kay Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Leo. Sobrang saya ko. Hindi ko inakala na mararamdaman ko pa ito ulit. Ako rin, Ara, sabi ni Leo. Akala ko na wala na ang lahat. Pero sa inyo, natagpuan ko ang tunay na kahulugan ng buhay. Niyakap ni Ara si Leo. Ang lahat ng hirap, sakit at pagdududa ay tila nawala na. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng pagsubok, ngunit sa huli, natagpuan nila ang daan pabalik sa isa't isa. Sa bawat pagsubok, mayroong isang aral. Sa bawat pagkakamali, mayroong pagkakataon para sa pagbabago. At sa bawat sakit, mayroong pag-asa para sa pagpapatawad at pagmamahal. Ito ang kwento ni Elara at Leandro. Isang kwento ng isang pangit na pagsisimula na naging walang hanggang pag-ibig. Isang kwento ng isang pamilya na nabuo muli, mas matatag, mas mapagmahal, at mas buo kaysa kailanman. Ang kanilang mga anak, sina Adam, Ethan, at Belle, ang patunay na ang pag-ibig ay palaging mananaig sa kabila ng lahat ng hamon.